Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan po natin itong pagkakaroon po ng issue ng UPI bilang sila po'y tinitignan na nakatatanggap o tumanggap o tumatanggap ng suporta mula sa posibleng pagtulong ng foreign groups. Lahat po yan pag-uusapan natin kung anong kaugnayan nito sa mga nakalipas na mga rally. Umpisa na natin kagad to, pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Let's go! So ayan na nga mga tol, no? Tignan po nating maigi ito pong balita na ito. Panoorin po natin sapagkat ayon po sa AFP, pinaiimbestigahan na itong UPI rally kung saan ay meron pong posibilidad na ito po ay tumanggap ng suporta mula sa banyaga na grupo, no? At iba pang mga bagay na kahalin tulad po niyan. Panoorin po natin itong video na ito. Silipin po natin yung ilang parte. Planong imbestigahan ng Armed Forces of the Philippines ang rally ng grupo ng retired generals na idinao sa EDSA. Ayon sa AFP, hindi pangkaraniwan na organisado at tila malaki ang pondo na binuhos sa rally ng grupong United People's Initiative o UPI. Tingin nila may grupo o foreign backer na nasa likod ng kilos protesta. Para pag-usapan yan, makakausap po natin si AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Yes, good noon. Cheryl, and sa bye-bye ng programa. Good noon to everyone. Salamat po sa oras. Pakipaliwanag nga po, sir, ano po yung nagtulak sa AFP na imbestigahan itong rally sa People Power Monument? Bakit ninyo po nasabi na unusual yung logistics at financial support na nakuha ng grupo para mag-rally? Yes, una sa lahat, Cheryl, the AFP looks at all possible areas na kung saan posibleng maging threat sa ating bansa. Hindi lamang isang rally. And we narrow down, we focus on areas na upcoming na malalapit na. And for this particular rally, ito ay sumabay sa rally sa Luneta ng isang malaking grupo. And if you notice, we noticed that the way it was planned, on short notice, ang unang nagpaalam ay yung malaking religious group doon sa Luneta. Ito ay sumabay lamang. They were supposed to have been scheduled for the 30th. And then sumabay sila sa rally ng Luneta. And then it was well organized. Behind that, of course, to be organized, you need funds. If you look at the way it was conducted, may stage, marami silang mga admin equipment o ancillary equipment, portalets, etc. Merong air-conditioned tent. Merong catering service. Hindi ka makakita ng rally, supposedly, different groups ito. Hindi, unlike sa Luneta, one big organized group. Ito, different groups. Sino ngayon ang napapatakbo nito? May catering service ka na hindi pangkaraniwan. Hindi naman yung normal na everyday fast food natin. So all of this, we are looking at everything. Hindi natin sinasabi na meron na yung mali. But again, as part of the stand of the AFP, we are looking at everything to see kung saan tayo pwedeng magkaroon ng problema. Bakit nyo rin po direktang natukoy or tinukoy at iniugnay dito ang China? We have to understand the adversary face. Ito yung sinasabi ko kahapon, the bigger picture. And many times, we have seen that we are being battered in the West Philippine Sea by the Coast Guard, by the PLA Navy, by the Maritime Militia. In international fora, we hear their narratives, their misinformation, disinformation, malinformation, painting the Philippines as the aggressor, as the country causing all the trouble in the West Philippine Sea, South China Sea, demonizing us. This is done by the Chinese Communist Party, whose objective is regime survival. Bakit? Kung sakaling magising ang tao nila,
posibleng umaklas ang tao nila. And this is done through the UFW system or the United Front Work system. It is a network of parties and state agencies designed to co-opt or to influence other people, other states, other groups. And in country, in the Philippines, UFW is active. Hindi natin ito nakikita, nararamdaman lamang. Part of the activities here is electoral interference. Kamakailan lamang, meron tayong isang local chief executive na nagsabi, Your Honor, wala ako alam, lumaki ako sa farm. We see alleged spies who were accosted, arrested by government agencies with high-tech equipment to monitor the information environment. We have the Sister Cityhood program, which is another vehicle, a Trojan horse, for them to be able to send tourists here who would settle in country. 35-year-old males, malalakas, matitipuno, who would reside in the Philippines. We have seen a lot of misinformation, disinformation, malinformation being waged against us. And part of this is supporting electoral change. So it is not far-fetched. We are still looking into this. Saan ba nanggaling ang funding nito? Were this only cause-oriented groups? May local domestic sponsor ba? Or is it possible na merong kinalaman dito, UFW ng Chinese Communist Party? We are checking that. Sir, ang sabi naman po ng UPI, no, wala raw foreign funding at sarili nilang pera ang ginastos sa rally. Ano po ang masasabi nyo rito? And so far, ano na po ba ang nakukuha nyong detalye sa investigasyon? Again, if what they say is true, maraming salamat at tinulungan nila kami. But when they say that wala ka siyang pwede ipakain sa mga nag-attend ng rally nila, but they would file for an extension of 1 day, ibig sabihin may pondo sila. So nagko-conflict ang mga statements nila. As to what we have found out so far, it's still an ongoing check, so I will leave it at that. Bukod po sa rally nitong weekend, may malaking kilos protesta pa po sa November 30. Paano po ito pinaghahandaan ng AFP? Yes, just like what I mentioned earlier, we look at all possible scenarios. Ang pagkakaiba nito, itong nangyari over the weekend is when there are calls for the armed forces to rise up against the duly constituted civil authorities, makakaproblema tayo dyan. When there are calls for the AFP to withdraw support to the commander-in-chief, there is a line that is being crossed. And we are leaving that up to our legal people in the AFP and the Philippine National Police, how to address this. We respect every Filipino's right of expression, freedom of expression, and peaceful assembly. But with that comes the corresponding responsibility to secure and to protect the very freedom we enjoy. The moment that we start calling for extra-constitutional or unconstitutional means, iba ng narrative ang pinapalabas natin. Marami pong salamat sa inyong oras, AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent. Alright mga tol, nakita naman po natin at narinig yung panayam po dito sa AFP spokesperson na si Sir Roy Vincent Trinidad, no? At according sa kanya ay meron pong sinasagawang pag-iimbestiga ngayon o ipapaimbestiga o pinaiimbestigahan itong UPI, no, na grupo na kung saan ito po'y kasabay na nagrally sa nakalipas na mga araw dito sa INC, no? Kitang-kita naman po natin ito, no? Sila rin po ay may 3 araw na pagrarally. Ang UPI, no, magiging questionable ito talaga eh. Lagi pong makikita natin na may mga tao na anti-gobyerno. Meron pong mga pro-China po talagang mamamataan, gaya po ng sinabi ni Sir, no? Meron po nai-infiltrate po yung ating bansa sa iba't ibang kaparaanan, disinformation at etc. Ngayon pa man, bago po tayo magpaalam, nais ko po kayong bigyan ng katanungan na gusto ko po makita yung sagot ninyo. Isa pong challenge sa inyo na sagutin po itong tanong natin. At ako'y nagtatanong lamang, ito po bang UPI na ngayon ay may tunog-tunugan na ito'y tila sinusuportahan ng China
o iba mang bansa pa na may interes sa pagpapabagsak sa ating bansa, no? Kung sila po'y may issue ng ganyang bagay at ito po'y kasabay na nagrally, 3 days rally din ng INC, at nung sila ay pinatigil sa ikatlong araw po ba, tama po ba? Ang INC ay tumigil na rin po. Kayo po mag-isip, may connection kaya itong dalawa, no? At ang mga bagay na pwede po natin tignan kapag ka ang rally ay patungkol sa papabagsak sa gobyerno, pagiging pro-China o tahimik sa usapin ng China, puro anti-government, mag-isip-isip na po kayo kung totoong transparency and good governance po ba talaga ang lakad po na yan o destabilisasyon sa ating gobyerno, sa ating bansa. Magiging question po sa atin lahat yan. Kaya ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay sa video po na ito, isipin po natin maigi ngayon kung para ba sa katarungan talaga yung pinaglalaban ng mga tao o hindi. Dahil sa likod nito ay hindi po natin alam ang nangyayari, pero nadarama. Kaya nga po nung sabi ni Sir, no, sa AFP na spokesperson, nadarama. Magamat di mo makita basta-basta yan, nadarama mo na meron po talaga merong paggalaw, pagkilos ang mga kalaban sa labas ng bansa. Number 1 na po ang China, no? So, marami bagay tayong pwedeng pag-usapan, pero simple lang sa balita po na ito, kung ang UPI ay ngayon nagiging questionable sila sa pagiging makabayan talaga, no? Ganun din po ba ang INC? Dahil kasabayan nila, no? Kasabayan nagsimula ng rally, kasabayan ding tumigil. So akin questionable yon. At ang pagpapatayo ng INC sa kay Amy Marcos na nagsalita ng panghahamak sa ating kasalukuyang presidente ng bansa, inaalaw nila yung platform nila sa ganun. Questionable po sa akin yon. At si Marcoleta, diba, questionable rin ngayon dahil sa hindi pagtatapat ayon na rin sa mga balita sa kanyang sose na siya nga po'y papatawag ngayon sa COMELEC. Pero tahimik ang mga nagpoprotesta na ito patungkol sa mga ganyang bagay, usapin ng korupsyon sa mga may connection sa kanila o kanilang mga sinusuportahan. At yan ay sa akin lamang opinyon. Ikaw, anong masasabi mo sa bagay na ito? Tingin mo nga ba magkakonekta tong dalawa? At totoo talagang itong UPI suportado ng China o anumang labas na suporta sa labas ng bansa po natin? Comment down below, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell. Napakalaking tulong po niyan para po tayo ay patuloy na makagawa ng mga videos na kagaya nito. See ya ulit sa susunod na video.